dito mga kababayan is, ayan, Nay, pakibasa ulit. Okay lang? Para dire-diretso na. Po si Teresa Pedro na nakitayo ng kapirasong kubo sa lupa na sinasaka ni Miguel Onsana ay nangangako na aalis pag kinailangan na ang lupa. Ayan mga kababayan, maghahakot lang kami ng materyales. Dagdag nga naman yung kahit. Basta ang trabaho ko, magawa yung bahay. Oo nga po. Makatulong po tayo. Madami nga natulungan, sir. Huh? Sikit kaya kayo. Madami na kayo natutulungan. Ay, hindi ko naramdaman. Napapanood ko sa kanya. Salamat. Kaya kasasabi ko po eh. Napapanood ko din eh. Sige, sige. Mga vlogger nyo. Kuan, kumain ka na. Tapos na po. Tapos na po. Salamat. Tapos na po. Pag abot pala, hindi. Hindi, tapos na. Sigurado ka? Oh, sige, sige. Sarap ng kanin, oh. Mabango.
Pangmerienda na yun. Tara na mga kababayan. Ganito po yung buhay sa probinsya. Kailangan Boy Scout. Yan, salamat sa nagluto ng pagkain namin dito mga kababayan kasi gitna ng bukid. Wala kami mabila ng pagkain dito. Kaya ang ginawa na lang namin, bumili kami ng isda at pinaluto sa kapitbahay. Tinulang isda. Sige na, Tesay, kain ka na tapos dito ka, umupo ka dito. Tabi tayo. Paabot na upuan, Jong. Paupuin ko si Tesay dito, tabi kami. Say, dito ka. Para makuha ka sa video. Init. Naparami yung kain ko ay kuha ko. Purin eh. Yung buong to namin, yung namin, Katarman. Pero yung namin, lawang. Alawang. Oo. Dulo yung isla. Opo, Dolo Isla. Nagkasakit po siya. Maraming sa katawan niya. Komplikado sa katawan niya. Namatay. Sakit. Yung nagharap sa kanya yung epilepsy po. Yun. May epilepsy. Opo. Dito rin. Sa Marikina po sila. Sa Marikina po kami nakatira dati. Kamatay ng asawa ko. Kinuha po ako ng papa ko. Ang papa ko andyan po sa May Vista Mall po. Diyan nagtatrabaho. Yung papa ko po, ang trabaho lang po, parang lang po, vendor lang po siya. Yung nag-aano ng mga paminta, siboya, lasuna, bawang. Yung lang, mga paminta bawang. Yan ang tinitinda niyo? Oo, yan ang paninda ng mga papa ko. Yun ang paninda po nila. Ilang taon na ang asawa mo namatay? Po? 47 po ang edad niya. Ilang taon ka na nabakante? Ng 2 taon na po, na 3 taon. Pwede na. 2 taon. Sino nag-akit ligaw sa'yo dito? Baka may magalit ha? May kaano ako, pero Yung jowa ka? malayo siya, may kaano ko. Kaan? Po, malayo po siya. Sa ibang bansa. Pero jowa mo yun? Nililigaw lang po siya sa akin. Hindi mo pa sinagot? So, Nasa po siya, nasa Lombron po. nasa Lombron? May posibilidad pa pala. May posibilidad pa. Kasama ka lang pala eh. Opo, nasama po ako. Ano ako?
kubo sa lupa na sinasaka ni Miguel Onsana ay nangangako na aalis pag kinalangan ng lupa. Hindi po ako siguro sa tulong na rin ng Panginoon na nakita ang aming kahirapan. Pinagalooban po ako at pinagawa ang aking kubo. Ito ay kasulatan na pang siguro lang sa bawat. Naintindihan mo na, Tisay? Wait lang, Nay, ha? Para maging klaro. Kasi, Nay, ito rin naman ay naka-video rin. Protection nyo rin. Kasi ito, hindi naman po ito mawawala sa, kumbaga, naka-record na po ito. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Natatandaan nyo po kahapon, ang nakausap ko po ay si Tatay Miguel. Siya po pala ay asawa. Ang pangalan nyo, Nay? Belinda Onsana po. Si Nanay Melinda at si Tatay Miguel. Ay sila po ay mag-asawa. At sila po ang, kayo nagmay-ari ng lupa? Hindi po, tenant lang po kami. Kayo rin ay tenants. Yun. Narinig natin mga kababayan, si tatay at si nanay ay tenants, pinagkakatiwalaan sa lupang ito. At ayon sa kanila, naawa sila kay Tisay, kaya pumayag sila na magpatayo ng kubo. Although bago po dumating si Daddy Frankie mga kababayan, nakita ko po, doon kami nagkakilala sa lumang kubo ni Nanay Teresa. So naawa ako sa kanya, Tisay, naawa po ang Team Daddy Frankie kaya tinulungan namin na paggawa ng maliit na kubo kaya ito kami ngayon. Pero syempre para sa kasiguraduhan at pakiusap ni Nanay at si Tatay, kaya gumawa po sila ng kasulatan dahil sila rin lang po ay tenants dito ayon sa kanyang sinabi. So ang nakasulat dito mga kababayan is, ayan, Nay, pakibasa ulit, okay lang? Para dire-diretso na. Po si Teresa Pedro na nakitayo ng kapirasong kubo sa lupa na sinasaka ni Miguel Onsana ay nangangako na aalis pag kinailangan na ang lupa. Sinuwerte po ako, siguro ay tulang na rin ng Panginoon na nakita ang aming kahirapan. Pinagkalooban po ako na ipagawa ang aking kubo dahil kung ako lang siguro din na ito mababago. Daddy Frankie po ang tumulong. Ito ay kasulatan para lang maging maayos ang pag-uusap. Sana po ay maging maayos ang pag-uusap na di magkaroon ng problema. Gumagalang, Teresa Pedro. Ate Teresa, naintindihan mo ha? Okay, so sige. Kumbaga hindi ka pinilit ni Nanay kusa kang pumirma.
dito anak sa ibabaw. Kasi may anak din po siya, maayos na yan, syempre. Hindi rin natin alam yung nasa loob ng anak Yes niya. po, Nay. Yan, isang-ayon po ako sa sinasabi nyo, Nay. Basta ako po, wala po akong ano sa inyo dahil tinulungan, nakilala ko lang po siya. Opo. Tama lang po yung ano sa inyo. Kami naman po yung nagpapasalamat din at nakita nyo siya Opo. at natulungan ninyo. Mm. Dahil ako din po, pag umuulan, iniisip ko ano kaya nabasa na sila. Opo. Hindi kami tinatawag ni nanay. Ano na, Iday? Ano kayo dyan? Ilang pa kayo? Lagi kayo tinatawag pag umulan. Mahirap din naman po kami, kaya alam din namin ang nararanasan. Kaya lang wala naman kaming magawang tulong dahil katulad din lang po nila kami. Opo, Nay. Meron lang ang kaperasong trabaho, kaya lang ang nakakaraos. Pero mabait kayo, Nay, kasi kung iba-iba, hindi sila basta-basta magpapaunlak na magpatayo ng kubo. Kaya pasalamat ka, ano. Ang trabaho po niya kasi nagtatanim lang kung ilang pilapil lang Okay. para lang makaraos din sila mag-iina. Opo. Pero andun din naman humanga ako sa kanya dahil lahat ng bagay pinapasok niya para lang sila makaanong mag-iina. Para mabuhay niyo yung Opo. mga anak niya. Minsan, pag may nagpapaano sa akin, nagpapaano ng paggamas sa ibang tao, nagagamas ako para magkumita. Tapos, kung may nagpapaupo sa amin magpitas ng kangkong, yan, nag-aano din kami, mag-iina, nag-uupa kami magpitas ng kangkong. Basta laban lang. Maka-ano kami ng pambili ng business. Di ba? Tignan mo, hindi naman kita kilala pero na-guide kami ng Ang Panginoon dito. Panginoon po ang nag-guide Panginoon siguro ang sa lahat ng nakakaalam. Kaya basta maging mabuting tao lang tayo, Talaga. si God na ang bahala sa atin. No? So, ilang araw lang naman yan, matatapos na. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maliit na kasulatan, usapin para walang maging problema kay nanay at kay Tisay. So, maraming salamat, Nay. Thank you po.
4:30. Medyo nagkulang yung kahoy, kaya nagpabili pa kami ulit. Ate, ilan yung binili mo? Ayan po. 12 peraso na 2x3. Opo. Bakit doon mo pinababa? Eh, sabi ko sa tricycle, kuya dito na lang dito. Oh. Hindi nakinig eh. Hindi siya nakinig. Hindi. Nag-ano lang, diretso Kasi na alam lang nyo siya. mga kababayan, sa kalsada lang nilalapag tapos hahakutin namin. Instead na dito medyo malapit, doon pa pinababa sa malayo. Mas malayo pag hahakutan namin. Yan, sabi ko, kuya, ang layo, walang maghahakot yan. Oh. Kuya, hakutin mo na lang yan. Ay, hindi ko no, kasi may biyahe pa po ako eh. Hindi, kaya nga, dapat dito mo pinadiskarga sa malapit. Loko talaga. Yan eh. Sinabi ko sa kanya. Oh, sige, tara, buhatin natin. Pinalayo pa talaga mga kababayan. Tingnan nyo, pwede naman dito sa malapit. Doon pa talaga, sa malayo. Doon! Nanay eh. Ha? Sinabi ko na, dito sabi ko Dapat eh. hindi ka pumayag hanggat hindi nakababa sa sasakyan, pwede mong ipabalikin. Di ba? Sa sunod. Okay? Ay, ito, itago mo itong resibo natin. Opo. Oh, para malaman natin lahat ng... Bawal lang lahat to. Oh, pagka natapos na paggawa yung mansion mo, kukwentahin natin. Opo. No? Opo. Okay, sige. Sige, hakot tayo. Tingnan nyo tong bahay niya. Talagang, ayan oh. Tingnan nyo yung poste ng bahay niya mga kababayan na yan. Mga galaw na. Tapos ito, ayan. Kaya sabi ni Ate Tisay, nabubusuhan siya pag natutulog daw sila kasi ganyan na yung mga dingding. No? Hanggang dito yan. Oh. Makita nyo talaga mga kababayan yung sistema, sitwasyon. Kaya sana matapos na yung bahay ni Ate Tisay. Oh, bigyan mo ko 3. Oh, tigta 3 tayo. 3. Oh, ano, 3. Oh, bitaw. Hop. Basta, si. Okay na. Masakit sa braso. Aray ko! Nauntog ka? Sorry. Bigat pala to, 12 to. Hindi kaya ng 4-4. 12 lang talaga. Ay ano, 3 lang. Tatawid na kami dito sa silihan ninyo. Pasensya na kayo. May kalokohan talaga yung naghatid eh. Binaba sa malayo. Ala. Huh. Ha? Okay lang yan. Basta mabuhay.
Delikado. Nag-aala Superman talaga tong foreman ko eh. Foreman, pinapakitaan mo naman ako eh. Oh. Ha? Ha? Oo. Hindi pa rin yung binilisan niya. Hindi pa binilisan. Usang galano. Kanya-kanyang diskarte talaga sa paggawa ng bahay, eh, no? Oh? Ha? Sahig. Tapos meron din dito sa gitna, no? Pag ganyan. Para hindi duduyan-duyan. Baka mamaya pag naglalaro si ate ng ganyan. Ha? Ba't ka tumawa? Ha? Di ba? Hindi. Iba yung laro dito. Mamaya maglalaro ka ng ganyan. Tapos na warak. Kailangan matibay. Ha? Oh. Kuya mamaya maglaro kayo ni Kuya Jesse dito ng Elias. Marunong ka Elias? Sige nga, paano ba mag-Elias? Testing lang. Jesse, turuan mo nga paano mag-Elias. Tabi ka, tabi. Hindi, alam mo yan. Turuan mo. Dali, kayong dalawa, turuan mo. Dali. Elias. Oh, tingnan mo kung paano mag-Elias, ha? Tingnan mo, panurin mo. Oh, tingnan mo, ha? Sige, ulit. Tingnan mo. Oh, sige, lapit ka. Oh. Oh. Oh, ikaw din. Hindi ba marunong? Testing lang. Matututo ka rin. Oo, dali. Marunong din. Ay, wala na. Kuya, wag mo na tuloy itong bahay. Hindi talaga marunong. Testing lang kahit hindi marunong yung ganyan-ganyan lang. Oh, sige, ibang step na lang. Ayaw mo ng Elias. Oh, Chacha. Tore na lang, Tore. Ayaw mo si Elias, Tore. Ha? Oh, meron. Sige, ano sayaw ni Tore? Ayaw mo ng sayaw ni Elias. Oh, sayaw ni Tore, pakita mo. Ha? Ano hindi mo alam? Sige ate, alam mo na yun. Hey, sample lang. Dali. Ha? Hindi pa ka marunong. Ikaw naman, sayaw lang. Sayaw, Tore. O, dali. Ha? Turi daw. Turi, paikot mo. Para ayan. Turi. Ayun. Para matibay yung bahay, kailangan masaya. Oh. Turi, paikot. Torete. Tore. Tawa si. Ganon, gayahin mo ako. Torete. Tore. Oh, anong gusto mo? Si Tore o si Elias? Ha? Anong gusto mo? Elias? Hindi, kaya nga. Ikaw pa pipiliin. Si Tore o si Elias? May ganun. Ha? Si Elias yung may paganyan, no? No. Turi, pag ano. Ano? Isa. Sige, sino gusto mo? Si Tore o si Elias? Ha? Dalawa. Kailangan mamili ka lang. Oh, sino? Si Tore o si Elias? Hindi ko na lang yan. Ha? Dalawa daw. Pusang gala. Sampol, dalawa. Dalawa talaga. Forman, tibayan mo ha. Ay talagang mawangarak yan. Sabi ko sa'yo, dalawang pamilya eh. Ay una, Elias gagawin niya, tapos Tore. Ah, warak yan. Ganon siya kapursigido para magkaroon ng sarili at maayos na bahay. Kaya sabi ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sabi ko, sige. Tapos kami lang umaga, yung 3,000 gangina. Kasi bumili ako ng 4 na, yung Ruspro 4 na kahoy po. Tapos yung rice ang gangina. Andyan na po, natira na po na ng pera. 900 na lang po. Tapos humingi po si Foreman sa akin ng 200 kasi sabi niya pang merienda po. Andyan na lang po, 700 na lang po. Sige, wala problema.
yung sweldo ni Foreman, ako ang magbabayad, ha? Oo. So, first day niya ngayon. Okay, so bukas isweldohan natin. O, bukas andito ulit ako. Okay? Yun lang mga kababayan. Ganun lang tayo kabilis. Basta ang tao, honest, tsaka gusto niya talagang matulungan. Tiwala lang sa Panginoon. Ha? Lagi magtiwala lang sa Panginoon. Yes, di ba? Masarap tumulong mga kababayan pagka ang tao ay nakikipagtulungan. Siya nakita ko talaga sa kanya mga kababayan yung pagpupursige niya talaga, lagi siya nandyan. Kung kaya nga lang niya magbuhat ng tabla, nagbuhat na to eh. Ayan. Pero, ayan, marami naman ang boys, marami naman ang Team Daddy Frankie, kaya tulong-tulong tayo nagbuhat. Kahit hindi tayo sanay. Kayang-kaya yan. No? So, maraming salamat. No? So, bukas muli. Babalik kami rito bukas umaga. Ah? Okay. So, yun lang. Kasi medyo malayo. Yun lang. Dadamay lang tayo ng lunch dito. Pero papabili kami ng iluluto. Apo. Kasi pag pupunta pa kami dang kung saan-saan para mag-lunch, medyo ubos din ang oras. Pa-safety mo lang kay Foreman itong mga ano kasi hindi yata pwedeng mabasa yan. Baka sakali umulan, no? Masisira pag nabasa, ano? Okay. Para maganda yung sahig mo. So, ito yung binili namin mga kababayan. Ito yung binili namin. 4. Anong tawag sa, ano na to? Plywood? Ha? Marine? Ayan. Ito yung matibay na binili namin mga kababayan. Para yan ang pansahig niya. Ito yung pansahig. Tapos ano, yung pangdingding makapal din na plywood. Para maayos. Basta hindi nababasa. Ayan, matibay yan. Hindi na paglalaroan ng bata na puk-puk-puk-puk. Kaya suggest ko sa'yo, ang lutuan sa labas. May problema? Anong problema? Kasi ito dito po, bawal po talaga salgan. Ha? Wala talaga naman pwede salgan sa dito. Ito talaga hindi pwede salgan. Hindi sasahigan to? Opo. Kasi Bakit? sabi nila, 3 tao daw lang kami. Kasi malaki na yan. Dito, bawal na ng ang salgan. Kasi marami kasi naiinggit. Kaya ganyan. Ay, marami na inggit. No. Ano ba naman na ikakainggit nila sa maliit na bahay nito?